Nakaranas naman ng manipis na supply ng kuryente ang Luzon Grid kahapon. Itinaas nga po sa yellow alert sa Luzon ng 2 oras kahapon simula alas 2. Sa unang pagtataya kasi ng National Grid Corporation of the Philippines, nakitang sasampa sa 13,000 megawatts ang peak demand. Malapit na yan matapatan ng nasa 13,800 megawatts na available capacity. May forced outage din sa 6 na planta habang nag-ooperate naman sa mas mababang kapasidad ang 13 planta. Lalo pa namang bumaba sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam kahapon. Naitala ang water level sa 180.73 meters. 0.22 meters ang nabawas dito sa loob ng isang araw. Nitong linggo lang, bumaba na sa 180 meter level ang level ng tubig. Para maiwasan ang tuluyang pagbaba nito, binawasan na ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Kabilang sa mas mababang alokasyon sa kabila naman ng mas mababang alokasyon, tiniyak ng Environment Department na sapat pa rin ang supply para maiwasan ang water interruption. Pinaalalahanan naman ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko na maging mabusisi sa gamot na binibili online o kaya na may sa mga butika. May ibang seller daw kasi na ginagamit ang negosyo para makapagbenta ng pekeng gamot. Sa ngayon may 29,000 registered drugstores sa bansa pero wala pang opisyal na bilang ang FDA sa bilang ng illegal sellers. Ang kaya lang din daw nilang bantayan, mga botika at produkto. Hindi na raw nila sakop ang mga doktor na nagbebenta ng pekeng gamot. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.